GG! So, good day, everyone. So, what we will be studying today is the tension members. So, the title tension members. So, we are aware that the tension members, they are the structural elements. Sila yung parte ng ating structure that carries tension or tensile forces. So, common nakikita natin ang common example of tension members in trusses. Of course, not all part of trusses are tension, but yes, resolve nila. And common din yan sa mga bridges. Sa cables ng mga bridges, yung cable stayed bridges, kadalasan tension yung dala, no? Or tension lang talaga, kayang dalhin ng cable. And yung mga bracings sa cable. Kung napapansin nyo, kahit minsan sa mga steel parking lots, may nakita kayong mga cross bracings between the columns and beams. So isa sa reason dyan is to help with the structure resist the side sway. What do you mean by side sway? When we are applying load or the wind load hits our structure, it will cause the structure to sway, to move sideways. So those tension members, na-imagine mo gagawin, diba? Sila yung tutulong para ma-assist ng structure. And to check if our structure is able to withstand that forces, of course, the stress, yung stress na kaya niyang dalhin, yun ang sinusukat natin. And we measure that using the formula, force over area. So the stress in actually tension member, actually low tension member is solved using the formula that we are already aware ever since it was stream, our strength of materials. So the A is the cross-sectional area. So aware na tayo doon. And kung ganun lang pala, basic lang, diba? Kunin yung stress, kunin yung force, spotting yung cross-sectional area, basic tapos. But in reality, lalo sa structure natin, it's not always like that. Okay? Nandiyan na yung mga sections ng ating structure wherein we have to drill holes specifically para lang ma-connect siya sa ibang members. But to connect a beam to other beam, a beam to a column, an element of truss to another element, we have to bolt. Although not all the time kasi pwede naman may weld. But using bolts is a common practice na sa industry natin. Kasi nga, maganda naman talaga siya, okay siya gawin. So how do we analyze those instances? So let's consider this example, this figure right here. We have a plate, a bar, specifically. A bar with dimension of 8 by 1/2. And by looking at this, we can ascertain or imply that the 8 na katabi ng bar, siya yung width, and yung 1/2 na kasunod niya, yun yung thickness. So this is common, yung ganyang formation ng name ng ating element kapag binibigay yung graph niya. Meron 2PL by 5 by 3/8. So by logic, we can say that the 1/2 or yung mas maliit, siya yung thickness. So hindi naman logical na yung 8 ang maliit thickness siya. Okay? Now, ito yung plate, it is connected to a gasket plate. Ito yung bar, connected siya sa gasket plate. And bolted using 7/8 inches diameter holes. So ito na yung butas mismo, yung 7/8. So nakalagay din na hole diameter. Kapag tayo ay nag-measure, tayo nag-analyze, there are times that we consider the whole area. And those whole area, or that whole area, ang tawag natin doon, gross area. So nasa yan? Nandun sa section 8A. Diba? Yan yung alam natin. That's what is the actual area ng ating element. Pero dahil nga may binutasan tayong part, such as dito sa section B,
you will notice that if we cut through that particular section, kinat natin. Cut. Baka, hindi dyan, but please, ano ba natin? Ay, hayaan nyo natin. Ito na lang. Yan, yung nakating butas. Nakita mo nangyari? Yes. Yung white part na hole, o yung white part na yan yung hole natin, nalagyan ng hole o butasan. Ibig sabihin, kapag tayo nag-calculate na ng stress using the formula force over area, the area should change as well. Bawasan hindi na buong area, hindi na gross area yung nag-resist ng stress niyo, ng force niyo. Nabawasan. And yung area na kung saan ibinawas mo na yung area ng hole, which is yung thickness. Di ba rectangular yung shape ng hole? Eh di thickness times yung area ng diameter o yung diameter ng hole. Ibinawas mo sa gross. Ang tawag natin doon, net area. Okay? So simply, si net area, siya yung gross area, babawasan mo no area no hole. So rectangle lang yan. Marunong ka naman kumuha ng area. So diameter ng hole times yung thickness. And sa tension members, sa design ng tension members, ang ginagawa natin pag mag-design tayo, meron tayong required strength na kailangan ma-reach ng ating element. So usually, halimbawa, itong part na ito ng beam, hindi yung dapat na kaya niyang i-resist the bending moment. Itong part na ito ng truss, ito yung maximum stress or maximum force na pwede nang i-carry. Kung gano'n, pala na meron ka ng loadings. Sa design, ang gagawin mo yun, maghahanap ka yun ng area. Maghahanap ka ng shape na sakto yung area niya para hindi ka mag-exit dun sa stress o para ma-reach mo yung required na strength ng element mo. Okay? So, goal natin syempre, hindi yung pinakamalaking area kasi kaya natin gawin yung times. Paglagay ka lang ng element at malaking area. Pero ang goal natin, not just to choose a safe member, but also to choose the most economical. So, pipiliin mo yung pinakamababang possible area. Yun yung pag-design. On the other hand, yung analysis naman, which is possible, mas ito yung may encounter nila. Because the design part is more of sa final project nila. In general, mag-a-analyze tayo because after mo mag-design, you have to do that analysis. And if you know the analysis, it should be easy for you to know the design as well. Ano ba ang pinagkaiba nila? So in general sense, kapag ikaw ay nag-design, ang gusto mong malaman sa area. Kapag ikaw ay mag-a-analyze, ang gusto mong malaman, si force. Or simply put, kapag analysis, gusto mong malaman yung capacity, si P. Kasi i-compare mo yun kung ano yung nasa action. I-analyze mo kung siya ay safe. So meaning, same formula ang gagamitin mo, i-manipulate mo lang siya para yung mahanap mo ay P pag-analysis and ang mahanap mo naman ay A kapag design. So walang magic to. You just have to understand the analysis, then hopefully, kung totoo kasi naiintindihan natin si analysis, learning how to design is easy as well. So, mag-aaral tayo, intindihin natin mabuti kung paano ito mag-analyze. So, sa design kasi ay iterative yan, ulit-ulit yan. Kapag hindi naging safe, after mo mag-design, i-analyze mo. Pag hindi naging safe, ulo. Hanggang maging safe na siya. Okay? So, ngayon, tingnan naman natin yung tensile strength ng ating element, ng ating member. Ang isang tension member, meron ng dalawang possible scenario kung saan o kung kailan siya ay mag-fail. Yun ay kapag siya ay naka-experience ng excessive deformation o ng rupture. Ano nangyari doon? Okay?
when our member experience ay massive deformation, hindi mo na siya magagamit. Kailan nangyayari yun? Kapag na-reach niya, o kapag yung stress ng member lumagpas o naabot yung tinatawag nating yield point. Kapag naabot ng member mo yung yield point, yung yield stress niya because of the load, makaka-experience siya ng excessive deformation. Dahil kung babalikan mo ang ating stress strain diagram, anong sabi dun sa yield point? Siya yung Fy. Kapag na-reach mo yung Fy, yung yield point, siya yung stress wherein although constant lang yung stress mo, straight line, the member or the steel deforms ng tuloy-tuloy. Nakita mo yan? Mayroong parts sa stress strain diagram natin na kahit hindi ka na magdagdag ng stress, meaning hindi ka na nag-a-add ng load kasi hindi naman tumataas ang stress. Hindi ka nag-a-add ng load pero tuloy-tuloy yung deformation hanggang ma-reach yung pinakadulo. Ang haba ng part na deform siya. Okay? Yan yung point. Ayaw natin mangyari. Sa totoong buhay, kapag nag-yield yung ating member, hindi pa naman babagsak yan. Hindi ka pa naman mamamatay. Wala pang mangyayari sa iyo. Nag-yield pa lang siya. Again, kaya babagsak. Kapag na-reach mo yung ultimate, kasi nga mapuputol. So sa yield, wala pang masisira dyan. Hindi ka pa mamamatay kung doon kasi inarin ng building. Pero, ito ang problema. I imagine, mag-imagine ka ngayon. Meron ka trust. Kasi ito trust mo. Okay? Ngayon, itong member na to, ito nasa gitna, sa sobrang taas ng load na ina-apply mo, na-reach na ngayon yung yield point. Okay? So halimbawa, nung una siya ay 5 meters lang, sabihin natin 5,000 mm. Dahil na-reach na yung yield point, yung buong section niya nag-expand, nag-deform dahil sa tension. So imagine, yung buong part mo nag-expand, naging, example lang, naging 5,100 mm. Laki niyan, 100 mm. Kasi yung lahat yung buong member mo magde-deform, sabay-sabay yan. Maliban doon sa part na may butas kasi iba yung editor. Pero yung the rest ng member mo, sabay-sabay magde-deform yun. So, halimbawa, yung isa, yung every 5 mm, magde-deform siya ng 1 mm. Or every meter, magde-deform ng 20 mm. 5,000 mm. Ang laki, di ba? 100 mm magde-deform. So, kung ikaw ay nasa structure, ano lang makikita mo? Itong part na to, itong ilalim, syempre, dahil nag-extend dyan, babagsak ko. Itong taas, mayuyupi. Ang pangit na tingnan. Kung ikaw ay normal na tao, kung nakita mo yung building mo, bali-balik, yung beam mo na bakal, na-yupi, yung column mo na-yupi, ikaw ba? Imagine mo, gusto mo pa bang mag-stay there? Apart from hindi na siya aesthetically pleasing, nakakatakot na kung normal na tao, parang feeling mo babagsak na yan. Nakaka-anxious na. So, hindi siya nag-fail dahil bumagsak siya. Nag-fail siya dahil hindi niya na na-reach yung tinatawag natin serviceability requirements. Hindi na siya okay tingnan. Hindi na siya okay gamitin. Pangit na. Okay? And that's why kasama siya sa limit state natin. Ayaw natin na yung ating object maka-experience ng excessive deformation. And obviously, yung fracture, guess mo na kung bakit hindi pwede, di ba? Putol na yun. So, bawal na pwede. So, para sa limit state ng yielding, dahil nga ang ating goal, di ba? Or yung ating formula, yung stress is equal to force over area. Kung ang gusto mo palang hanapin is yung load P o yung capacity ng ating beam based dun sa limit states natin, yung formula natin na magiging yung nominal strength, ito yung masasolve natin, ito yung usable strength ng ating maximum usable strength ng ating member, equal siya dun sa stress times area. And for yielding, diba? Dahil ang limit mo dyan or limit state mo ay yung
yielding, ang gagamitin mo allowable stress, Fy. Yung gagamitin mo allowable stress, Fy. And yung area yung gagamitin mo naman is yung gross area. So may isip mo, bakit kaya hindi yung net area ang gagamitin? Di ba mas maliit ang area doon? Dapat siya yung mag-fill. Yes, totoo yun. Nasa net area yung failure sa yielding. Siya yung mauuna. Obviously, kasi mas maliit yung area, siya yung unang mag-default. Kasi nga lang, si yielding kasi isa siyang globalized failure. What do we mean by globalized? Imagine mo to, yung beam mo, ito na, 5,000 mm. Nasaan na yun dyan yung may bolt na part? Malamang yung dulo lang, di ba? So, nung time nag-yield na, nag-deform ngayon yung bandang nasa bolt. Siyempre, mas maliit yung area doon. Gaano lang ba kalaki ang i-deform yung part niyo? Again, yielding pa lang, hindi siya mapuputol. Nag-yield lang siya. Sabihin na natin 1 mm. Sabihin natin 2 mm. Kung ayaw mo na 1 mm, 2 mm each. Again, in real life, maliliit lang yung deformation na. Sa isang part, lalaki lang yan kapag lahat ng part nag-deform na. Yun lang naman na mag-deform. So, sa steel design or sa steel in general, kung mag-deform man na mauna yung bandang connection natin, wala tayong problema doon. Maliit lang naman. Hindi mo dama yan. Ang problema mo, kapag dagdag ka pa ng stress na pati yung buong member mo, which is, anong area doon? Siyempre, walang butas yung part na kung hindi pwede. Gross area. So, what if na-reach na yung stress? Hindi lang isang yun. Kung kanina, itong dalawang connection mo lang, maliit lang, lahat na nag-fail na, nag-deform na. O lahat yung 1 mm, ang dami niyan, mahaba. Doon na kayo magkakaproblema yun. So yung 2 mm lang, o 4 mm, wala tayong problema. Pero once lahat ng part ng ating member is deform, patay tayo. So ibig sabihin, kahit na mauna yung nasa net, wala tayong pakailan doon, okay. So yung nasa gross, ang problema natin. Kapag nag-deform na itong part na walang blood, on the other hand, sa rupture naman, yan ay localized failure. So si yielding globalized kasi pangkalahatan hindi mo consider natin. Si fracture localized. Bakit, di ba? Obviously, wala tayong pakialam kahit na matibay itong part na to. Kapag naputol na kasi yung bandang nasa bolt, yung mas maliit yung area, wala na, finish na. Sira na lahat. So para sa FU or para sa fracture, ang gagamitin natin na area, yung effective net or effective net area. Si effective net area, iba pa yan sa net area. So later on, malalaman natin kung ano yung pinagkaiba ng effective net area sa effective net area sa net area. So since ang kinoconsider mo din ay rupture, okay, hindi na Fy kasi si Fy siya yung allowable stress o yung maximum stress natin at yielding. Si Fe naman, siya naman yung stress natin at ultimate strength sa dulo. Diba? After ma-reach yung ultimate, dire-diretso na yun, bubulusok na yung stress strain diagram mo hanggang sa snap. Okay? Once na-reach mo yung maximum, mabilis na po yung pagkaputol niya. Kaya yung tandaan, mabilis na siya maputol. So again, ayaw mong maabutan yan o umabot siya sa punto niya. Kaya siya yung limit state natin for fracture. Kay LRFD, diba? Ang design strength, we are solving that using this formula, Phi times Rm. And kino-compare natin yung usually sa factor load na R sa U. So, ang concern natin ngayon, dahil alam mo na kung paano kunin si R sub n, which is siya na din si P sub n, same. Ano yung resistance factor? Meron dalawa, dahil dalawa yung limit state, yung for yielding na 0.9 and for fracture na 0.75. So these two, ito rin yung ginagamit natin usually sa RCP kasi ito ay provision galing NSCP and in general yan.
lahat ng failure involving yielding sa bakal, hanggat walang napuputol, nakalimutan mo ang gagamitin reduction factor. Halimbawa, nag-solve ka ng bilan ng bakal sa RCD, nakalimutan mo ang reduction. Ano ba, napuputol ba siya? Kapag hindi napuputol na kinoconsider mo failure, yielding yun. 0.9 automatic. Kapag may part naman na ang failure na kinoconsider ay may naputol na, may nag-rupture na, 0.7. So hopefully ma-encounter nyo sa RCD nyo. O kahit dito sa subject natin, lahat ng failure na may yielding 0.9. Fracture 0.7. And if atin siyang ilalagay dun sa formula na phi times Pn or phi times Rn, yung 0.9 and 0.75, alam mo na ang value ni Pn, F by Ag for yielding, FUAA for rupture. Ito ang lalabas. So si Pu, diretso na, ito na yung gagamitin natin. Si Pu is less than or equal to 0.9 ng Fy times Ag. And si Pu naman for rupture is 0.75 ng Fu times the effective area. So tatandaan yan. So meron naman yung counterpart ngayon kay ASD. So for ASD, using the formula we have known nakaraan, yung allowable strength niya is equal to the nominal divided by the safety factor, with the value of safety factor being 1.67 for yielding and 2.0 naman para sa rupture. So kung ipapasok mo yan doon sa formula ng Pn na Fy/Ag, divide mo yung safety factor, ito yung lalabas, 0.6 Fy/Ag. And yung 0.6, siya yung hindi rounded. So 1.67 rounded off naman. So for ASD, ito ang gagamitin natin. Kapag yielding, 0.6 Fy/Ag. For rupture or fracture, 0.5 Fu effective area. Notice that LRFD and ASD use the same nominal strength. Yung Pn, parehas lang yung ginamit nila. Nagkaiba lang sila dun sa dulo. Yung resistance factor ni LRFD and safety factor naman may ASD. Ibig sabihin, sa pag-solve kayo, sa dulo na lang talaga yung mag-branch. Kung parang isa lang talaga yung analysis, and then, baguhin mo lang yung safety. Pampasafe mo, kumbaga, sa dulo. So, sa ASD, laging mas mahal yan, mas conservative, mas safe, kasi kita mo naman, mas maliit yung nakukuha natin. So, with this formulas, ay, away ka na sa mga formula. Mag-solve na ba tayo? Yes, mag-solve na tayo. Solve natin. Meron ka ngayon 1/2 by 5 length. So sabihin pala, understood na natin yung 1/2 yan, yung thickness. Hindi pwedeng 5. Kapal naman, di ba? Grabe, hindi siya logical. Imagine, bubutas ka ng bolt sa 5 inches. So 1/2 inch ang kapal niya. And A36 ang gamit niyang steel or tension member. Connected siya sa gasket plate. And yung gamit niyang size ng bolt ay 5/8. Assume natin na yung effective area equals siya sa net area. So ano daw ang design strength sa LRFD? Ano naman ang allowable strength for ASD? Ang gagawin natin? Ito lang. Bilisan din natin. Basic to eh. So, unahin natin si LRFD para alam natin kung anong kailangan natin. The formula is dalawa. Isa sa yielding. So, gawin natin. For yielding, the formula for the design strength, Phi times Pm, is 0.9 Fy/Ag. For rupture or fracture, the
formula for the design strength is 0.75 FU times effective area. Okay. May FY ka ba at FU? Meron. Given kasi sa atin na 836 yung gagamitin steel. So, FY, yung 836 na yan, alam natin na yung FY niya, yes, 36. Okay. 36 KSI. And yung FU niya naman is, yes, 58 KSI. Okay na pala. Ano pa? Ano pa yung alam natin? Alam mo na yung gross area. Ito yung area nung part na walang hole. Ay, sa part na to, walang butas. And that is 1/2 times 5. Yung area ng plate. Right? So, 2.5. And after mong kunin si gross area, pwede mo na din kunin yung net area. Again, iba pa si net area kay effective net area or mas pasimplahin natin kahit effective area nila. Okay lang yan. So, effective net area and net area, magkaiba yan. So, si net area is an N. Siya ay yung area ng ating gross, yung wala pang balance, yung dal. Bawasan mo yung area ng holes. Yun. Ano yung area ng holes? Yung rectangular part na yan. Which is yung diameter ng hole, hindi diameter ng bolt. Diameter ng hole times natin sa thickness kasi na-rectangular yung height. Which is the same with kung anong member siya nakalagay. Ano yung thickness ng pinagbutasan member. So, kung angle ang consider mo, so ang thickness niya, 1/2. So, yun ang yun niya. Pero baka magtaka, sir, 5/8 inch yung diameter ng box. Bakit po tayo nag-add ng 1/8? Ito na. Nag-add ng 1/8. So, balikan natin. So, discuss natin ng slide kung bakit naging. In real life, okay, so ilagay natin diameter ng hole. Diameter ng hole. So, sa diameter ng hole, yan ay equal sa diameter ng bolts plus 1/16. The reason kung bakit nag-add tayo ng 1/16 inch is obviously, imagine kapag parehas ang size ng bolt sa size ng bolt. Saan or paano kakasya si bolt? Isim na sila ng size, di ba? So, para pumasok yung bolt dun sa butas, dapat medyo mas malaki yung bolt. So, in practice or in actual, ang ginagawa ng mga gumagawa ng bolted connection, mas nilalakihan nila yung butas. Gano'ng kalaki daw? 1/16. Ito yung actual. Yun nga lang, sabi ni NSCP, kapag tayo ay nagbutas, hindi naman talaga bilog na bilog ng ating nabubuong area. Or, pasimplihin natin, bilog siya, pero rough around the edges. Around the edges, magaspak. Okay? So, hindi natin sure. Minsan, baka mas maliit siya sa 1/16. Minsan, mas malaki kasi nga rough. Ano, ganyan. Mahirap naman kasi maging perfect na smooth na saktong-sakto. Laki ng butas, di ba? Hindi naman realistic yung ganyan. So, para wala ng problema, para sure na tayo na hindi hihila, hindi magkamali ng pag-design. Okay? Eh di, mag-add pa tayo na 1/16 para yung mga rough around the edges na yan, consider na natin. So, mas safe, kumbaga. So, dun ka sa mas safe. And at the same time, 1/16 lang yan, hindi naman sobrang laki yung binawas mo. Hindi ka naman lugi. Kumbaga, safe pa din. Okay? So, in total, para makuha mo yung diameter ng hole, ito ang lapad na ito. Eh, di diameter ng bolts, dagdagan mo na 1/8 inch. Okay? So, sa English units, iba yan, pero sa susunod na pagpipahin ko, recording sa mga. Alaga, alam mo na yung concept. Importante, nagigets mo.
Okay, madali na yung mga units. Makakita mo yung mga units. Anyways, okay ka nito. Wala na. Wala na. Finish na. So, kunin na natin si AN. Dito na natin ilagay sa ilalim ng figure. Okay. So, AN. Gross area. May value pa na yun. 2.5. 2.5 minus area ng holes. So, ito yung kinakonsider mo na part. Yan yung gross. Anong area ng holes? Yung diameter. 5/8 plus 1/8. You know? Diameter ng bolt, 5/8. Diameter ng 5/8. That's 34. Times the thickness. 1/2. Okay? But, again, dalawa. Dalawa. That's that. Dalawa. Times 2. Kasi, alright? So, dito yung sabi ko, 2.5 minus 3. Again, 2.5 minus 1.725. Okay? So 2.5 minus 3/4 is equal to 1.7. So inch is square. And para sa formula mamaya, di ba A sub B yung kailangan? Diba? So, ilagay mo na ang value na A sub B. Sabi sa problem na to, si A sub B daw equals siya sa AN. So, yun naman. Equal naman. Pero, tandaan natin, hindi laging equal. Makikita mo yan later on. Hindi sila palaging equal. So, buti na lang, equal sila sa problem na to. So, basic. Ayan. So, solve natin. Substitute 0.9 times Fy 36 times the gross area 2.5. So, ganyan. 0.9 times 36. Ayun, 36 times 2.5. 81 kilograms. 81 kilograms. Para naman sa rupture, 0.75 times 58 times 1.75. So 0.75 is 58 is 76.1 125 cubes. Ngayon, anong pipiliin mo sa dalawa? Okay, although nabanggit niya ito kanina, nakalagay ko, pero ang pipiliin mo dyan, syempre, yung mas mababa. Diba? Kasi kapag i-compare natin yan, so ano ba ang gusto natin? Diba din sabi sa mas safe? So para maging mas safe, i-consider mo na yung unang mag-feel. So mag-feel na kasi siya sa rupture. Imagine, pinili mo yung 81. So, sabi mo ang strength niya 81, pero 76 pa lang yung load, babagsak na. So, para okay tayo, yung tayo sa 76. Okay? 76, lagi mo. Governs. Governs. And then, dahil ito ng sagot, huwag mong kalimutan. That's the final answer. Punta tayo sa A, S, and B. So, ASD, meron din dalawa siya. Yielding and rupture. Okay, yielding and rupture. Yielding, rupture. Ang formula natin, di ba? Pn over safety factor. And para sa yielding, that's 0.6 F/G. And para naman sa rupture,
that is 0.5 FU times effective area. So at this point, wala na. Finish na to. So 0.6 times 36 times gross area na 2.5. And then 0.5 times 58 na effective area na 1.75. Okay, tuloy dyan ka na. Basic. 0.6 times 36 times 54. And then for rupture, 0.5 times 58 times 1.75. 50.75. So again, lagyan mo ng units, tapos compare natin alin yung mas mababa. Yes. Usually, kung nasaan siya nag-fill sa ASD, doon na rin sa LRFD. Dahil safety factor naman ang pinagkaiba ng dalawa niya. So, governance. Huwag mong kalimutan ng balance. Sayang yun. Governance. Okay? Lagi pa box yan. So, this is your final answer. So, madali siya, di ba? Oo, madali lang talaga yun. Ay, sabi ko, break in. So, tayo sa kasunod na problem. Ay, yun talaga. Sige. Meron ka ngayon single angle tension member. And L 3.5. 3 over 8. So, alam mo na yung ibig sabihin. Ibig sabihin yan, ha? Connected. So, connected sa gusset plate and ang thickness ng gusset plate, pinanggit ba? Hindi. Hindi yata, right? So, hindi ginamit kasi nga hindi naman siya necessary. Pero sabi dyan, meron tayong bolts na 7 over 8 inch. Ang laki. Bolts na lang yan. Okay? So, magdadagdag pa tayo ng 1 over 8 para maging diameter ng rope. 836 yung ginamit ng steel. So, alam mo na yung FY at FU. Given yung service rates and yung live load. Investigate this member for compliance with the AASC specification with the effective net area 85% ng computed net area. So based on this given, check natin ano na yung mga data available sa atin. Alam natin na yung diameter ng holes ay 7 over 8. So yung diameter ng hole should be 7 over 8 plus yung 1 over 8 na idinabig lagi. So 1 inch yung ating diameter ng hole. Okay, dalawa. And given din na 836 yung steel, so meron pang FY 36 KSI and may F2 ka na 58 KSI. Ano pa? Meron pang binigay sa atin ang service loads D and L. Okay? D is 35 kips and L is 15 kips. Investigate daw natin. Anong ibig sabihin ng investigate? I-check mo kung siya ay safe. Meaning, meron kang given na loads, ibig sabihin yung 15 and 35 sila yung nakalagay doon in actual sa member natin. I-check mo ngayon kung ang capacity ba ng ating member mas mataas dun sa factored load or sa loads na kinikerry ng ating member. Okay? So, ano ba yung formula natin kapag mag-compare tayo? Yung pa rin yung ano. So, LRFT, ano yan? RU, o sige, gawin na natin na P. For PU, it should be less than or equal sa P times PN. Yung factored load natin should be less than, di ba? Ito yung nasa actually, yung factored load. Dapat mas mababa siya sa design strength natin. Ito yung capacity naman ng ating member. So, unahin na natin kunin ngayon si P. Okay? For LRFT.
D. Si PU is equal sa 1.2 ng dead load plus 1.6 ng live load. Ito ay nasa combination 2. So marami pa yan, pero kahit i-check mo naman yung sa pito, ito lang naman ang mag-govern yung pangalawa. Bakit? Siya lang naman yung may dead load and live load na may pinakamataas na factor, 1.2 and 1.6. Pwede mo i-try yung combination 1, 1.30, pero for sure mas mataas pa rin yung combination 2. I-try mo din yung pero usually, kapag dead load lang and live load lang given, combination 2 mo i-govern yan. So, ano yung combination natin? 1.2 times 35 plus 1.6 times 15. 6 is 6. So, ito na yung factored load mo. So, compare natin yan mamaya kay isang strong. Okay? Okay, ASD naman. Okay. Sabi, the unlovable strength should be less than or equal to the required strength. So, PM over the safety factor. So, meaning, kung mo muna si PA, which is combination together, D plus L, diba? So, 35 plus 15, which is yes, 50. Kilo times. Dali, no? So, okay na si PU and PA, kunin muna yung design strength ng LRFD and yung allowable strength or required strength sa ASD. So, unahin natin yung formula, LRFD. Yielding. So, kapag nagsasolve kayo, bahala kayo kung ano yung gusto nyo pagkakasunod-sunod. Basta mahalaga, yung pinapahalo sa problem, box, maayos yung pagkakapasin. Makikita na lang, maayos. Kita-kita. Hindi nga naglalagay mo na yung words. Wala kung ilang kulay, mas maganda. Pero okay lang, kahit hindi ito. So, basta nakabox. Basahin ang direction sa problem. So, yielding. 0.9 FY/AG. So, PPM is equal to 0.1 FY/AG. And for rupture naman, PPM is equal to 0.75 FU times the effective area. So, problema mo na lang, ano si AG, ano si AE, kasi wala pa. Pero alam mo na meron kang angle, alam mo din na si effective net area, si A sub E, siya ay 85% or 0.85 net area. So, isa-isahin natin ano yung kaya. Given yung ating element, kung anong type ng element, actually kaya mong i-manual yan, di ba? Kasi alam mo naman ako ang ibig sabihin ng 3.5, 3.5 ang DOE. Kaya mo kunin ng area, pero notice that for angle, medyo may pagka-curvature. So, medyo iba yung makukuha mo kung ano yung talagang actual. Pero okay lang. Malapit na yung kasalit dyan. Pero, mabuti na lang. Merong table dito. So, bubuksan natin ito. May rawin dito. Yung, nasaan ang hinahanap natin? L 3.5, 3.5 times 3. Ito yung nasa AISC. Properties. Ay, nandun yan. Kung buklat nyo yung sinan ko. Ano bang purpose niya? So, nandyan yung mga dimension. Kaya pa nag-i-exam kayo, expect nyo na makapal din tas kayo pa. Kasi kada problem, some page yung ganito. Hanapin mo, ano kailangan mo? Ano ba kailangan natin? Yung gross area. Para hindi ka na mag-number. Nasaan? So, hanapin mo muna yung dimension or yung shape. 3.5 times 3 over 8. Nasaan yung 3.5? Oops, saan ba? Ito? Hindi. Ito. Yung 3.5. Nasaan ang 3 over 8? Hindi, no? Okay. So, anong concern? Si area. So, area. Huwag natin nabakala. Oops, nasaan ba? Oops, sobra.
ay yun. Kita mo yun. Yun ang area. Yung gross area pala ay 2.4. Lista mo na, Pe. Gross area, 2.4. Okay? So, niya, pwede mo na kasi yung area. Okay? Yung secret. High-tech. Burahin mo na yung answer. Okay. Sila tayo. May gross area ka na, pero diba, kailangan pa natin si net area. Si Jeff, so lang natin. Muna, kung mo si net. Net area is gross area minus area ng host. Yeah. So, ano si gross area natin? 2.48. Ano yung area ng host? Again, ito yung shape natin. Nasaan yung may hole? Kung ito yung diba? Okay. Yung tinutukoy dyan is yung angle natin. So, kung ito-drawing mo yung shape ng angle, ito yun. Yan. Nasaan yung hole? Ito. Anong shape? Rectangular. Ano yung dimension? Diameter ng hole, itong part na to, which is 1. Ano yung thickness? Siyempre, yung thickness ng angle. Ito yung ito. Yan. Okay, lagay mo. 1, ito yung diameter ng hole. So, yung base ng rectangle. Tapos yung height, siyempre yun yung thickness ng angle. 3/8. So, ilang peraso? Baka sabihin mo, sir, 3. Hindi. Tingnan mo yung cross-section. Ito na nga, pinakita. Isa lang. Times 1. Huwag mo nilagay. Pwede. So, 2.48 minus 3/8. 2.100. Pero AE yung kailangan natin effective. So 2.105 times 0.85. 2.105 times 0.85. So this is 1.78925 square inch. Alright? Pag mag-iil ka na, wala na. Finish na ito. Sige, repeat natin. So, 0.9 times FYAG. So, 0.936 times the gross area. 2.48. Okay? And for rupture, it should be 0.75. 75 times 58 times 1.7. Wait natin, kunin natin yung sagot. You will have 77.832 para sa rupture and 80.352 para sa GT. Ayun. Ano ang mag-deliver? Obviously, siyempre, yung rupture, which is 77.832, i-box mo. Pero hindi pa yun ang final answer. Diba? Anong final answer natin? Ano bang tinatanong? Investigate yung compliance. I-compare natin yun. Compare natin. Sabi dyan, PU should be less than or equal to PPN. Ano ba si PU? 66. Okay, 66. Ano si PN? Si 50 PPN. Less than ba siya? Yes. 77.832. Therefore, lagay safe. Safe po. No problem. Box natin. Don't forget to box your final answer. So, punta tayo sa ASD naman. So, ganun din, yielding, rupture, yun.
So Pn over the safety factor, Pn over the safety factor equals, such equal 0.6 F by Ag, 0.5 FU AE. Okay? So, lagyan natin 0.6. Ano si Fy? So, Fy is 36. Ag is 2.4. 0.6 times 36 times 2. 53.568 kilograms. Okay? And para naman sa ratio, 0.5 times 2 times 1.789. The final answer should yield 51.89 kilograms, and obviously, ang magkakagrade ay sila sure. So, after nito, compare mo ulit, natin, PA, or the allowable should not exceed the required. So, lagay mo ano ba si PA? Di ba 50? Kasi kanina. Lagyan natin. Hindi siya. Tapos, that's the gist of 51.89. Therefore, safe. Lagyan mo ng exclamation mark with feelings. Safe. That's right. That is your number 6. Okay? Diba? Nakakulang mo. Madali ba? Pero tayo sa kasi na. Double angle naman. Double angle. Paano isa-solve si double angle? Kung kilala, same lang. Same lang yung discard natin. Pero dahil double angle yan, meron kang dalawang possible point. Pwedeng ganito. Ang formula natin revolves around solving the area. So kung double angle yan, ang pwede mong gawin, i-consider mo na ito na parang isang element. So kapag nag-solve ka ng area, i-times 2 mo na. So log mo yung area nila isa, nakuha mo. Times 2 mo na. Para yung dalawang angle na yung consider mo. Or, pwede rin naman ganito. Ito lang i-consider natin yung isa lang. And then, sa dulo, doon na tayo magta-times 2. Okay? So, meron nga lang tons kapag ganito yung ginawa mo. May possibility, baka makalimutan mo mag-times 2 later on. So, kung hindi ka confident, maaalala mo siya, i-consider mo na lahat. Okay, pwede yun. Same na naman yung mali. Pero for the sake of simplicity, mas simple kasi kapag isa lang, ito na yung sanay tayo. Sanay na tayo sa isa lang. So, i-master muna natin yun. Kapag gets mo na, bago i-try yung lahat na. Same naman ang lalabas natin. So, ano tayo? Pang grade 1 state set. So, for sure naman, pag-master mo like, may sarili ka discard para so, kung doon pa na, okay. Ang pinapakuha lang sa atin, design strength sa LRFD and yung allowable strength sa AS. So, ano gagawin natin? So, ito muna yung mga data na una, 836. So, kung 836 yan, may Fy ka na 36. Okay, may Fy ka na din na 58 kilos. Okay. So, may Fy ka na, meron ka na rin diameter ng hole. Given kasi yung diameter ng holes. So, ilan? 1/2 yung hole size natin. Dagdagan mo ng 1/2. Ay, so sana nakukuha natin. So, the diameter ng holes plus 1.
ganito. So 0.5 plus 1. 0.65 or 5 inch. Inch. Dalawa nga pala sa inch. Sige, ang balito pa. So taas, meron na tayo nilagyan ng inch. Isa lang. Inch. May diameter. Ano pa? Sabi niya, si AN ay 0.75 na baliktad. Si AE ay 0.75 na. Hopefully, napansin mo. May pattern, kaya doon lang hindi same si AE kay AE. Hindi coincidence siya dahil ito ang problem na hindi sila ito. So, dito, angle, AE is equal to 0.75. So, susunod na topic, mag-discuss natin kung bakit. Balikan mo, flashback sa pangalawang problem. Angle. Ano nangyari? Si AE times 0.25. Isa pa, flashback ulit. Sa number 1, plate. Plate. AE is equal to AN. Hindi yan coincidence. Sadya yan na equal talaga sila. Okay, so mag-discuss natin yung later on. Pero mapapansin mo, diba? So, hopefully, mamaya mag-make sense kung bakit. So, meron ka ng AE is 0.75 siya ng EN. So, ang goal mo ngayon, makuha si AN. Alam mo na gagamitin natin mamaya sa AN. So, tuloy na agad natin. Diba? So, si AN yan ay gross area minus area ng goal. Yun lang. Wala tayong gross area. Buti na lang. Ito yung AISC. Table. Hanapin natin. Ano ang size? Ano yung ating section? L5 times 3 times 5 over 16. Ito mo, yung 2 dyan sa unang part, at yung LLDB sa dulo, ang ibig sabihin na yan, double angle. Right? Yung actual na shape ng ating enemy, ito yun, yung isa, yung angle lang. Alam mo naman, di ba ang format? L5 times 3 or ng pangalawang leg, length ng pangalawang leg, tapos yung 2 times. So, hanapin natin kung nasaan siya sa AISC. Natin makita yung taas ng nasaan si L5 by 3 by 5 over 16. L5 by 3. Tabu na. So, kailangan palitin natin. Over sila. Ay, may nasa. Pagkilit mo. Okay, so mabilis siya. Tayo tayo, mabilis. Nasa ano yun, hindi ka makita. Diba? Ayun pa, yung nasa ilalim. Hindi. L5 by 3 by 5 nasa ano. Ito yung L5 by 3. A5 over 6 yung thickness na saan? Yun. Saan? Kita mo yan sa exam. Maliit ang sulit. Hindi tayo magagawa. Baka maliit tayo papel yun kapag pinalaki natin. Walang yan. At area ang kailangan natin. Nasaan si area? Ito tayo. Ito. Okay? Tapos,
Ito yung gross area. Ano yun? 2.4. Lagyan natin. Sa balik dito. Yung gross area. 2.4. Kaya pala, zoom out natin. Zoom out. Yan, kuhain na natin yung extra figure. Sige. Mag-age ka na. Yan. Sige. Tuloy na natin sa area na. 2.4 minus area na. Again, dahil isa lang yung kinoconsider natin, hindi ka pa mag-multiply na. Ilan ito babas? Area ng hole. So, the diameter ng hole, 5/8. Okay? Times yung thickness. So, ito ay yung 5/8 na nakuha natin. Tapos yung thickness, yan ay 5/16. Yung thickness ng natin. 5/16. Eh, ilan? 1, 2. 1 times 4. Again, ito palang isa ang kinoconsider natin. Kaya times 2 lang. Ito lang. Okay? Hindi buo. Kalahati muna. Times 2 na lang natin mamaya. Kasi pagkamukha namin yung play. Times 2 words. Let's go to the next thing. So 2.4 is 5/16. So 2.009 375 inch. Kapag meron ka nito, wala na energy. Healing. Rapture. Effective task space. Here. So 0.9 FIEG. So hopefully, thinking natin. Gusto natin. We don't have to make this subject complicated as already. Natin. 3EN. EN is what? 0.9 times 36. 0.9 times 36 times 2.9. Answer siya. 77.76 kips. Kips. And para sa rapture, 0.75 FU times AA. Uy, yun pa pala. A din parang pala yun. Okay, sana din nakalimutan tulad ng nangyari sa akin. So, AE should be 0.75 to 2.0000. 2.00937 should be equal to 0.75 1.507. So, naging 1.507. 0.75 times 58 plus 1.070. 65.56. Ano yun? Okay. Yan is a goal. Saan? Yung rapture. Siya nasa baba. Lagay mo nga, huwag mo kalimutan sa exam. First. Okay, lagay mo nga. Next, AS decline. Okay, yes. Yielding. Rapture. BN over safety factor. That's about 0.6.
Fy ng EG, 0.5 ng FUT. Sa paulit-ulit na sinusot ng probability para makulit. 0.6 ng 36. 0.5, 58, 1.507, 0.6 times 36 times 2.4. Okay. 51.84. 0.5 is 1.56. 43.7. Sige, parang na. Diba? This one, yung chips. Alright, yung that's happy tayo. Pero pinapahanap, hindi pa. Ay, binaks ko, pero hindi pa yan. Dahil again, ito pa lang. Eh, dalawa yun, di ba? So, yung final answer natin is not this. Kaya napansin mo. Pinadugad ko lang, binaksan ko lang. Para mukhang digit. Nakalimutan ko talaga siya. Kunyari yung nakalimutan. Yung reverse psychology ko lang. Hindi mo kayo yung show ko nakalimutan ko talaga. Page kick. Diba? Gives. Givens. Ayun. Gugong. Pero again, dahil isa lang yan, yung tunay na lakas niya. VPN times 2. Baka muna ka, ba't hindi mo times 2 dyan? Wala yun sa formula. Dalawa kasi, di ba? Dalawa yung angle. Isa lang yung sinolve natin eh. Dalawa. Times 2 ngayon. So, 65.56 times 2. 131.2. Yes. Okay? Para naman din sa ASD, P times PM times 2, not 50. PM over that's safety. Okay? So 43.70 times 87. Sa inyong exam, syempre, huwag kayong mag-round-off, di ba, sa solution. Sa final answer lang yung round-off natin. Lagi naman. Final answer. Practice nyo na yun. Nag-install kayo lagi. Huwag itong gayahin si sir sa problem. Kasi nga practice to, di ba? Okay lang kung practice. Pero sa exam, bawal mag-round. Hindi ko kasi pwedeng yung mag-install kasi matagal. Mas madali yung dire-diretso. Kahit naman mag-store kasi ako, hindi ko naman mapapakita sa inyo na na-store ko siya dahil sinusulit ko. This is again your answer. That's me yan. Para kitang-kita ang sagot. Okay? Tapos, sa unang part, matagpo ka. Taray lang. Kasi dito taray yan. Actually, itutuso tayo dyan. Okay? Sunod tayo. Effective area. So, may idea ka na kung ano yung effective area. Okay? So, meron tayong gross area. Merong net area. Yung gross area, binawasan mo ng area ng holes. And meron pang effective area. Bakit kailangan? So, sa ating kasing connection, nagkakaroon ng tinatawag na shear lump. Nangyayari siya kung ang ilan sa elements na ating cross-section ay hindi connected sa element kung saan siya nakakonect. Example, ito na sa figure, nakita mo, yung angle natin na nakakonect sa gusset plate, pagtingin mo sa section view or cross-sectional view, yung isang leg, bolted siya sa plate, yung kabilang part, hindi. Ano ngayon yung effect niyan sa connection natin? So, in real life, what happens here is that the stress or the force galing sa member mo
hindi siya ngayon nade-distribute ng even. Kumbaga sa part na to, stress na stress siya kasi nandyan yung connection. Pero obviously, yung part na to, siyempre, walang nakakonect na volt dyan. Meron pa rin namang stress dyan. Di ba? But, pupunta pa rin. Pero i-compare mo yung stress na nararamdaman sa part na to and sa part na to, obviously, hindi same. Okay? So to account for that non-uniformity, and at the same time, because alam natin na yung dulo na to is halos wala nang dalang stress, ibig sabihin, hindi pwede na kapag kumuha tayo ng effective or ng ating net area, hindi natin pwedeng sabihin na yung buong part ng beam nagko-contribute sa pag-carry ng beam. Ibig sabihin, may certain part ng ating member na hindi na talaga nagdadala. Okay? Not necessarily 0 na 0, pero dahil maliit na lang yung dala niya, neglect na natin. Okay, bago natin consider sa analysis para safe na din yung ating design. Okay? Ang tawag natin sa ganung phenomena, hindi distributed na maayos ang stress, so there are certain parts na hindi na nag-carry or maliit na yung carrying load, shear lang. So, ang nangyari, hindi na natin ine-expect na 100% ng area yung mag-carry na load. So, certain percentage na lang yung nandun. Okay? So, ang formula natin para makuha sa effective area is net area times U. So, sa kanina, kung maalala mo, ano ang multiply natin sa net area? Yung 0.75 and si 0.85. Multiply natin. Yun ay example na ng value ng shear lang. Okay? Paano naman sa welded? Kasi for bolted yung may net area dahil yung bolted may butas. Sa welded, wala namang butas. Diba? Hindi mo naman bubutasan para i-welding. Diba? So, ang ginagamit nating area, yung gross pa rin. Yung buo. Again, ang reason kung bakit naging net yung area natin o tinawag ng net dahil sa presence ng holes due to the bolts. So, kung wala namang bolts na involved, yung net area mo, siya na din yung gross area. Pero still, possible pa rin magkaroon ng shear lag. And nandito na yung several cases ng ating shear lag. Ang dami. So, nung time namin, sinauli namin ito. Sakit talaga sa boss namin. So, sa buti na lang sa inyo ngayon. Okay. Okay lang, hindi sa ulo. Yun nga lang, expecting na, paglalabas na sa exam, magdagdag kayo ng piso sa one page na to treat na. Sa atin. Dami, may table, may shaded factor, may tayo dyan. Pero kung ayaw mo nun, hihinaya ka sa piso, pwede naman. So, sir, ano sa ulitin na lang namin, sabihin mo, pwede. Sa ulitin, dami, mga tayo dyan. Okay? Merong 8 cases. Iisa-isahin natin yun. Merong cases na yun. Ano yan? Okay? So, unang case. Ito yung case kung saan yung tension load natin transmitted directly to each of the cross-sectional elements. Ayun. Ano yung ibig sabihin ng cross-sectional elements nila? So, example, ito yung ating angle. Itong horizontal, itong part na to, isang element yan. Itong patayo, isang element. So, dito sa beam. Sa beam, sa I. Itong isang branch na to, isang element. Ito, isang element. Specifically, itong part na to, isang element yan, kung na-consider pa yun as another. Itong kabila, isa din. Itong gitna, isa din. Bale, kapag I, kada part na pwede mong putulin, tig-iisa yan. Ayun, so 5 kapag I siya. So, kapag lahat ng yan ay connected, so again, ano ba ang reason kung bakit may shear lag? Nagkaka-shear lag kapag may certain elements na hindi nakikerry ng maayos yung load. So dito, example, nakita mo nangyari, di ba? Yung element ng angle, dalawa. Ito, tapos ito. Nasaan lang yung may bolt? Nasaan lang yung connection? Tulong sa isa.
may shielded. If it happens na itong part na to ay bolted din, hindi ka karugtog to, may naka-bolt dyan, hindi. Okay? Hindi mo na siya makakonsider as an element na may shielded. Pasok na siya saan? Sa case 1. Sabi sa case 1, lahat ng element, yung tension load ay transmitted directly. Okay? Except nung daw sa case 4. Okay? So, nandiyan na. Wala na natin problemahin. Kapag connected na nakalalaan, okay, mapatawad na natin. Okay, 1.0. Ibig sabihin, si that area, siya na din si effective area. Problema mo ngayon pag nandito ka na sa case number 2. Sabi sa case number 2, lahat, ito ay applicable sa lahat ng tension member, maliban sa plate and sa HSS, where the tension load is transmitted to some but not all. Transmitted to some, pero hindi lahat. Ito na mismo yun. Pasok yan sa case 2. Nasaan po ba yan? Ito. Nasaan dyan yung ball? Nakita na natin, hindi pinakita ng bias eh. Nandito. Pwedeng ball, pwedeng welds. Dito naman sa pangalawa, nasaan? Ito yung plate, ito yung eye, pwedeng naka-bolt, pwedeng naka-bolt. Dito naman, nasaan naka-connect? Sa flange. So sana nakikita. Ito yung plate, taas at baba, pwedeng naka-bolt, pwedeng naka-bolt. Ibig sabihin, the load is transmitted to some, pero mayroong isa o dalawa, sa part na to, sa kabilang leg. Dito sa I-shape, sa W-shape natin, sa flange. Dito naman sa isa, sa web. Dito naman, dalawang seam or dalawang channel, nilagay mo sa plate, pero yung mga legs nila, ito, hindi rin naman nakakunik. So, ganun din. Okay? Meron pa rin siya. Ang formula daw na gagamitin mo para makuha si U ay 1 minus X bar over N. Okay? So, marunong na or alam na si X bar, centroid yan. Ang specific na tinutukoy niya dyan is the distance from the connection. Saan yun? Dito yung connection ng dalawa. Papunta dun sa centroid ng ating element. So, yun, X bar. Okay? From the connection to the centroid. Observe mo ha. Sa part na to, nasaan ang connection? Sa pagitan ng plate at ng element. Ito yung X bar. Okay, dito rin. Ito yung connection. Ito yung X bar. X bar ng alin? Nung top half. Kasi sa ilalim, iba rin yung nakakunik. Meron din. Okay? So yung kalahati. Ito naman. Nasaan ang connection? Ito yung weld. So distance from the connection. So yung connection po na. Ano naman po pala si N? Okay? Ito naman yung figure. Kung volts yan, yung distance from the first volt to the last volt, yun ang L. Or kahit hindi pantay, yun pa rin. Paano pag-weld? Ito, check mo. Weld connection. Diba? Yung haba ng weld. Hindi yung total ha. Hindi isa lang. Paano pag hindi pantay? Eh, di i-average natin. Na-in-average siya, diba? So, sa exam, ang makikita mo lang is ito, yung table lang. So, wala kang makikita mga ganitong drawing. So, tatandaan mo yung mga drawing. Diba, syempre, hindi pwedeng, hindi susubo sa lahat. Intindihin mo ang minimum formula. Yun ang kailangan mo ngayong tutunan. So, hindi mo na kuproblemahin kung paano siya sasauluhin. Ang problema mo, paano siya iintindihin. So, analysis and understanding. Yun ang goal mo. Okay? Sana ma-apply sa okay? Okay ka na sa case 2? Okay? So, punta tayo sa case 3. So, ito naman, lahat ng tension members, transmitted siya only by transverse weld to some but not all cross-sectional elements. Connected siya gamit yung transverse welding. So, based on this figure, nakita mo na kung ano yung transverse. So, si transverse, siya yung load na perpendicular. Example natin. Ito yung, let's say, yung plate. Nasaan yung weld? Nag-weld ko dito.
Sabi niya, kapag ganyan daw, pwede mong gamitin na si load 1.0. Pero may catch. Ano ang gagamitin ng net area? Yung area ng connected elements. Ibig sabihin, ito lang yung i-consider mo. Okay? So, example, i-judge natin, ito yung buong part, ito lang yung may welding. Allowed kang gumamit ng ginawa 1.0, pero yung area na i-consider mo, ito lang. Yung may welding. Okay? So, para yan sa transverse. So, ito yung load, ito yung weld, ito yung load, ito yung weld. Perpendicular, yung welding, or transverse sa kanyang direction with respect to the tension force. So, sana naintindihan. Okay, yan yung number 3. So, number 4, plates siya, pero longitudinal plates. Longitudinal. Observe natin, saan nakikita? Nasaan yung welding? Ito. Nasaan yung load? Yun. So, kung palalaki natin isa, ito yung load, nasaan yung weights? Parallel. Ay kanina transverse. So, kapag ganyan, kukunin mo muna si width ng load, tapos kukunin mo yung length ng weights. Right. Okay? Compare mo. Yun na. Ay, so for sure, marunong ka na kumuha ng wheel. And marunong ka naman magsukat ng length ng welding. Sinibigay sa problem niya. Eh, check mo lang naman. Siya ba ay nandito sa una? Sa pangalawa? O sa pangatlo? Okay? So, kapag greater than, so basahin mo na lang yung nakalagay dyan, self-explanatory na yan. Sige, example. Kapag yung length mo, mas malaki sa 2 times width, 1.0. Okay, yung iba, 0.7 and 0.7. Next, para naman sa HSX na merong single concentric gasset plate, nandyan yung figure. Check mo lang yung D. Compare mo sa L. Alam mo na kung ano si L, di ba? Ito yun, ito yung connection mo. Welded yan. Nasaan yung length? Ayun. Okay. Yung length lang naman, connection. Length ng welding. So, ang gagawin mo, i-compare mo siya sa diameter. 1.3 times diameter. Nandyan yung value ng loop. Okay? Kapag ganito, yung pangalawang case, ito naman. 1 minus x bar ng loop. So, kapag nakalimutan mo ngayon, anong gagamitin mo? Hindi mo alam. Stack ka. Try mo na lang. 1 minus x bar over n. Bakit sumama? Kasi marami yan. Case 5. Case 6. Case 2. Kahit yung case 7 and case 8, itong dalawang ito, ang kasunod, pwede mo rin gamitan ng 1 minus x bar over n. So, kung nakalimutan mo ito, tandaan. Hindi mo alam kung gagamitin. Malito ka. 1 minus x bar over n. Mali mo, yun pala yung maguguloy. So, anyways, hindi ka try and error ka ngayon. Pero note mo, para sa ganitong klase ng connection, si x bar, siya ay d over pi. Okay, si x bar, siya ay d over pi. Next tayo, rectangular. Meron dalawang possible scenario. Kung ganito ang pagkaka-weld, or pwedeng ganito naman. Check mo na lang yung figure, baka visual learner ka dun eh. Pag palabas na ka naman, so baka auditory, so babanggitin ko, with a single concentric gasset plate. Tama sa figure. Single lang, nasa gitna pa nakalagay, or with two-side gasset plates. So sa gilid nila yung gasset plate natin. So nandyan, pa-compare mo lang ulit. Pag hindi pumasok, testing mo na, 1.0 na. Wala. Hindi naman pwede 0. Diba? So, pag hindi siya, halimbawa, greater or less than the answer, 1.0 na. Pero wala mo naman nangyari. Ano naman siya? This particular connection. This particular connection in itself
medyo maliit na yung chance lumabas. So, huwag na kayo matakot. Pero kung wala talaga yan, so, nandyan, ano ang value ng x bar? Meron ka na mga list. Basahin natin, tingnan mo yung video. Ano si B, ano si H? Direct. Okay. Talingan. So, again, yan yung L. Same yan. Pare-parehas ang definition ng L or throughout sa lahat ng cases. Bakit hopefully napansin mo, yung definition ni L pare-parehas. Yung X bar, depende yun. May mga formula na. Okay, case 7. Case 7. It's lunch. With flange connected, so meron kang WM, S, o HP. Baka maghanap ka ng shape na W, S shape na S yung shape na circuit. Ano yun? IB na, di ba? From these shapes, so halimbawa ganun, if Q is calculated per case 2, ano nangyari? So sa case 7, dalawa yung possible maging value. Yung isang value gamit itong case 7 mismo. Yung isang value gamit sa case. So dalawa. Right? Pero sabi niya, kung alin man sa dalawa yung lumabas, yung mas malaki, kasi parehong value, okay ka rin. Yung case to, safe na siya doon. Siyempre, yung isa pang case na mas mababa, siyempre, malamang sa malamang, okay din na. Diba? Okay nga yung mas maliit, ito ba sa mas malaki yung area na natuhan. So, permitted po ninyo mas malaki. Kasi again, isipin mo ang magiging effect pag pinaliit mo ng gusto yung net area. Kapag nag-fail yun, mapipilitan kang pumili ng mas malaking shape. Eh di mas mahal. So, okay na tayo dun sa mas malaki. Kasi nga, safe naman siya. Huwag na tayo maging sobrang okay sa compute set. Basta safe. So, meaning, kahit tama po yung isa, huwag mong pipiliin mo. Doon tayo sa mas malaki. Automatic din na. Baka itisip mo, sir, parehas tama din naman ito. Doon tayo sa mas malaki. So, meron tayong dalawang scenario kapag ay shape ng ating element. Kapag yung flange daw ang connected, may nakalagay dyan, yung flange, connected siya with 3 or more fasteners per direction ng loading. Flange. Nasaan ang flange? Ayun. Flange. Diba? Sa I, nasaan ang flange? Sana wala kang condition yun. Tingnan mo yung nangyari dito. Nasaan ang bolts? Ayun. Nasa flange. Ito yung sinabi sa dito. Kapag 3 or more fasteners per line nasa figure, i-observe natin. Tatlo per line in the direction of loadings. Ano ibig sabihin? So, ito yung ating shape. 1, 2, 3, 4. Yan. 4 dapat. Tapos, syempre, 3 or more. So, kahit tatlo, 3 or more sa isang line, sa direction. Parallel. Hindi pwede o hindi kasama yung ganito. You know? 4 din. Hindi yan kasama. Bakit? Dalawa lang. Ang tinutukoy natin na 4, dapat yung isang linya. Hindi total number ng poles. Yung isang linya ang pinag-usapan natin. So, dapat siya ay 4. Check. Okay? So, meron tayong dalawang scenario dun. Kapag yung BF, nasaan na yun? Patayin na ako. Bumanap sa BF. Greater than sa 2/3 ng B. 0.9. Kapag less than, 0.85. Saan mo siya-check? Nasaan si BF? Okay? Hanapin mo yung shape, check mo yung width. Anong width ba ang tinutukoy dyan? Ang B sub F, ang ibig sabihin yan ay flange width. Okay? Flange width. Yung T sub W, ibig sabihin yan, web thickness. Ano nakalipad lang dun, web thickness, T sub W.
flange with B sub F. Ay, sana yung basic mo. Ano yung hindi na tinutukoy? Nandiyan na. So, isasolve mo lang. Kunin mo si depth, kunin mo si width, kunin mo. Tapos, huwag na natin i-testing. Kung gusto mo testing po natin. Sige, testing na ba natin? Sige, testing natin. W10 by 19. Natin. Isa lang yan. Magalit kayo. Testing natin. Isa lang. W10 by 19. Nasaan yan? Ito. Nasaan ang depth? Ito. Ano ba? Ano tayo? Ayun. So, ang depth niya ay 10 point. Ano yung B sub F? Tingnan natin. Ayun. B sub F, di ba tayo? Ito, 4.02. So, yung B sub F ay 4.02. Ito pa nga. So, natin. Alright. Sige, palitan na natin. Back to the board. Oops. Ito, boring pa. Isang oras na yung video eh. Sa book na eh. So, check lang natin. B sub F over D. So, 10.2 over 4.0. Check natin kung totoo yung sinabi niya dito. Parang mali-mali pala ito eh. Oo, mali. I-change na. Patay na. Baliktad pala. 4.02 or hindi na rin. B sub F over D. So, 4.02 over 10.2. So, sana, totoo yung sinabi nito. Mukhang mali siya ng okay. 10.2. Ayun, tama naman pala. 0.394. Itams? Ayun. Less than siya ng 2/3. Edi 0.89. Okay? Para naman sa W8 by 24, pwede mo i-check on your own. Pero kahit hindi na, hindi bala ka na. Diba? 0.9. Kasi nga, dito siya pumasok sa taas. Okay? Ngayon, itong particular scenario nito, pasok din sa case 2. Again, remember yung sinabi sa case 2, lahat maliban sa plate and HSS lang. Kasama siya dun, ay hindi naman siya in-exclude. Plate lang at HSS. Ano pa? Transmitted to sound, but not all. Pasok din. Diba? Transmitted sa sound, pero yung web, wala. So, pasok. So, ito-testing mo din. So, kung may nasolve ka ngayon, 0.85 na nakuha mo dito sa case 7. Tapos, nang nasolve ka dun sa case 2, nakuha mo 0.9. Siyempre, 0.9. Mas malaki. Okay, last na case. Para naman sa case 8, ito naman ay involved na yung angles. Ay, hindi ko pala tapos. Meron pa pala ito. Yung flange, meron pang web. Buti naman sa web, isa lang yung case. Similar siya sa flange, pero sabi dito, 4 or more fasteners per line in the direction of the line. So, 4 or more fasteners per line. And, nasaan siya nakakonect? Sa wave. So, check mo. Ito yun, no? Itong WT5 times 225, nasaan siya? Nasa web. Ano yung web na tinutukoy? Itong nasa background. Diba? Web din ng gear. Okay? Pero, observe mo siya dito, sa part na to. Ano? Parang sa plan siya. Yes. Parang sa WT5 with 2 times 225. Okay? Sa flange. Pero dun sa kung saan siya nakakonect, nasa web siya. So, depending sa pinapakonsider sa problem. So, ang web ang nakita doon sa figure, ang hina-highlight, syempre, case 8. Pag naka-highlight ay yung flange, hindi case 7. Okay? So, hindi naman kayo dilituin sa problem. So, babanggitin yan directly or obvious dapat sa problem na yun ang gagawin ko. So, nandun pa rin naman yung case 2. So, may buffer kayo. I-check mo din sa case 2. Malaki ang chance case 2 yung mag-gagawin. Madalas case 2. Kaya sabi ko, pwedeng case 2 na lang, or nakalimutan niyo yung iba. Pero malabo lang makalimutan kasi ilalagay natin sa isa. So, pagkalit natin ito ng mas ulit.
So, sabi dito, 4 or more connected. So, 4 dapat. So, 4 naman, nasa direction ng loading, nasa web, pasok sa case 7. Okay, pangalawang scenario. 0.7. Imagine, pasok sila uli yan, nasa OC yan. Diba? May ganyan, case 8. Last na. Last na eh. Single and double. So, kapag ganito yung lumabas, pwede mo rin gamitin ng case 2 and yes, yung mas malaki, siya din ang pipiliin. So, para sa ganito, single and double uncle, meron dalawang possible sa gawin. Ito yung kapag 4 or more fasteners, ito yun. Alam mo na yung sabihin ng fasteners, ha? Yung nasa linya, sa direction ng loading. Kapag 4, 0.8. Kapag 3, nasa 0.6. Basic. Saan bang dadalhin ko ng subject na ito? Parang hindi mo lang doon. Tayo sa problem. Yun yun. Hindi ko na i-record lahat. Dami kasi. Hindi ko mapagod kung bilit na. Yun. Determine the active net area for the tension membership. Determine. Ang gagawin. Isip na. Effective net area naman palang pinapakita. Diba? So, alam mo na si effective net area, siya ay net area times C. Okay? Tapos, si net area naman, alam mo na siya ay cross area minus area ng code. Tama? Net, siya yung area natin, kabuuhan, babawasan mo ng area ng code. So, unahin natin yung point. But first thing first, check na natin kung ano yung diameter ng bolt dahil available sa atin. Given ang diameter ng bolts, 5. Nagdagan mo lang. 5/8 plus 1/8. So the diameter of those should be 34. Right? So sa ating angle, nakita mo itong part na ito, may butas yung sana, may butas yung so yung diameter ng hole, 3/4, and may thickness ka na, di ba? Yes, yung thickness ng angle. So later on, makukuha mo na yung area ng hole. Alam mo pa paano sa. Pero may kulang pa. May kulang pa sa alin, yung gross area. Wala pa tayo. So, pupunta tayo ngayon sa AAC. Properties. AAC. Pasok. Ano yung shape na tabuhan? Natin sinabi sa tabuhan. 6 by 6 by 0.5. Hanapin natin kung nasaan kaya. Okay. So, 6 by 6. 6 by 6. Ayun, 6 by 6. 1/2. Anong kailangan mo? Gross area. Ayun, area. Oops. Note na rin pala, ito ay isang equal. Okay? Equal angle. So, equal leg angle. Okay. Equal legged angle. Basta, ang ito, equal yung haba ng legs ng angle. Ibig sabihin, yung centroid niya, mapa x direction ba, mapa x axis ba, mapa y axis, dapat siyempre, symmetrical siya. Okay? Same sa x and sa y direction. Kasi yung makikita mo dito sa figure y bar, hindi ko nakalimutan kung may second page pa ito. Nandoon yung x bar. Okay? Pero basta tandaan mo na. Yung y bar, hanapin natin kasi kailangan natin mamaya, di ba? 1 minus x bar over n. Pag-buong na lang equal angle siya, hindi tayo malilito kung ano yung simple. So, y. Oops. Here. Nasaan si y bar, yung centroid. Yun. 1.67. Lagay mo. Oops. Ay, nakalagay nito. Tama na lang tayo. Okay?
area. 5.7. So, nakita natin, alam mo yung area, sunod. Ano ba tawag? Sunod ba? Sunod na. Okay. So, may AG ka na yan. Lagyan mo dito. AG, 5.77. X bar, 1.67. Okay? So, kunin mo na ang area niya. 5.77 minus area ng hole, diameter ng hole, 3/4, times thickness, 1/2, times kung ilang peraso yung ibabawas ng butas. Di ba dalawa? Isa? Okay? Cancel mo na yung 1 and 2. So, 5.77 minus 5.0 square inch. Okay? So, next step mo, kunin mo na sa AA. So, before that, kunin mo muna si U. Balik tayo. Anong case yan? Dalawa. Pwedeng case 7. Flashback case 7. Kapag tatlo yung fastener per line in the direction of the loading, tatlo, 0.6. Check natin. Ilan tayo? Tatlo in the direction. Okay. So, using case 6, so dapat yung mo daw ay 0.6. Okay? Pero hindi pa yan nasagot dahil pwede mo rin i-solve using case 2. Using case 2. Okay, case 2 naman tayo. Case 6 naman. Okay, sabi mo sa case 2, Q is equal to 1 minus x squared. Pasok siya dun, di ba? Anong sabi sa case 2? Transmitted to some, but not all. O, pasok. Di ba? Isang leg lang yung may bolts. Hindi lahat may connection. So, 1. Ano yung x bar given niya? Di ba? Centroid. Distance from centroid to the connection, 1.67 inches. How about the length? Di ba sabi from bolt to bolt? Ito na yun. Dalawa. 3 plus 3, 6 inches. Dahil. Tapos, 0.7217. Medyo ka na. Ito. 0.72017 times 8m equals 0 to. Tama si 3.623 square inch. Yan na yung sagot. Diba? Bilis lang. Susunod mo. Oh, ito yung solution. Siyempre, yan yung pinapala. Okay? So, this is your final answer. Don't forget the balance. Okay? Yan yung. So, this is how you solve for the effective area. Meron kang sa last na po. Spread po. Paano naman kapag welded? Same yung ginamit mo. 6 times 6 times 1/2. Siyempre, 6 times 7. Okay? So, kapag welded, ano ang gagawin natin? I-check mo, ano yung case dapat siya dun sa mga welded connection. So, kung babalikan natin, meron lang naman dalawa. Yung case 3 and case 4. Sabi dyan, kapag case 3, siya ay loaded by transverse welds. Sabi naman sa case 4, longitudinal welds only. Diba? So, paano natin siya isusunod? Tingnan natin. Pasok po siya dito sa 3 or 4. Observe natin siya ngayon. As a problem. Yeah. Obviously, hindi. Diba? Hindi. Kasi kung maglagay ka dito ng
ito na yung tension load mo, di ba? Merong part na shear or longitudinal, parallel, merong part na transverse. So, hindi siya kasama sa case 3 and 4, pero kasama siya saan? Sa case 2. Kasi, titignan mo ang cross-section. Nasaan lang? Ayan. Diba? Meron walang. So, pasok siya. Kasi, plate lang naman at which is associated sa ganun pala, hindi wala. Kunin mo na agad siguro. 1 minus x bar. Okay. Case 2 ha. Case 2. Ano si x bar? 67. Ano si length? Nalaman mo na kanina yan. Yes, 5.5. Okay, ito lang ha. Baka yung lahat ng isa mo. Ito lang. Yan yung pwede mo tingnan. So, the Q should be 0.696. 6964. Yan to, kilo. Okay. Factor nga eh, bakit mag-unit? So, walang unit. So, yan na yung U. Solve mo na si AE is equal to AN times U. Eh, di ba kapag welded, wala namang volts. O yung AN natin, gross natin. Walang ibabawas. So, AG is 5.77. Same lang yun na, same area lang. So, yung kanina, nawag natin. 5.77 siya. Times U na 0.664. So, that should be the answer. 4.0 square inch. And there you go. Yun na yung final answer. So, sa susunod na meeting natin, ito na yung pag-aaralan mo. Kung may tanong pala kayo, if you have questions, pwede kayo magtanong using this site. Yung site na ito. Kapag gusto niyo pala magtanong, may question kayo about sa course natin, and nahihiya mo magtanong ng personal ng chat o sa GC, pwede mo i-access itong site natin. https onlinequestions.org or kahit i-search mo na lang onlinequestions.org. Lalabas yan. So, pwede ka magtanong doon ng anonymous or anonymously. Basta, pumasok ka doon sa pinaka GC or sabihin natin event part sa online sa org na to. Ang gagamitin mong event number ay 1,000 to 6,400. Ito yung ating event number for still design. So, search mo lang sa internet kapag may tanong ka talaga na gusto mong sagot. Nalito ka. Tapos, pasok ka dyan sa 16.09. Ilagay mo lang yung tanong mo dun. Okay? So, note mo lang na makikita ng iba yung tanong mo, pero huwag kang malala, naka-anonymous naman yan. Sasagutin natin yan. Ipo-post ko yung answer probably sa GC or sa Google Sheet kung saan send ko rin naman sa email later. Okay? So, magandang siya. But before we end, let's have a sneak peek sa kasunod ng dapat mong aralin sa susunod na topics. Diyan na papasok yung staggered. Paano yung ating analysis kapag ito mo yun? Balls at pantay. Hindi na pantay. Iba na, gagawin mo dyan. Okay, yan yung formula. Pwede ka mag-advance study. That's actually perfect. Yan. Yun. Paano naman kapag staggered pa rin, hindi pa rin pantay-pantay, nakalagay na sa angle. Problema ito. Naka-angle. Dito naman, angle pa rin. Tayo din. Dito naman, nasa channel. Paano si Solver? Okay? Pero sa channel naman, medyo basic kasi wala sa flash ng channel. Nasa web lang. Paano naman pag ganito? Okay. I-shape lahat. Nag-bublock. So, kayo ang sasagot niyo. Practice pa.
Okay? Tapos, next, or yung last topic na dito is the black sheep. So, actually, may kasunod pa to na tension para sa mga rods and para sa purlins. Pero, similar naman kasi halos yung design doon. You just have to find the forces. Okay, so if kailangan niyo siya sa thesis, sa final project, I hope i-check niyo siya, check out niyo sa book ni William Segi. Pero kung kailangan niyo talaga, sige, pag may time tayo, pwede niyo i-request, pwede natin gawin ng video. Pwede niyo i-discuss sa class yun. May time, mayroon kasi yung time. Okay? Ito yung black shear. Ito naman yung class ng failure, kung papansinin niyo. Hindi siya nag-fail sa tension lang, hindi siya nag-fail sa shear lang. Magkasama. Kasi itong part na to, tension, itong part na to, shear. Observe, sana naman ano pa yung tension ng shear. Diba? Shear. Parallel yung area sa direction ng load. Kaya siya tinawag black shear. Merong black na shear, merong black na tension. Kung bakit kayo tinawag na black tension shear? Ayun, no? Yeah. So, magkakaroon ng iba't ibang scenario kung yung mag-fail sa ating bando. Ito yung formula, medyo mahaba, pero kaya ko sa ulitin niya. For example. Tapos, okay. So, again, pag may tanong, patibak natin yung site. Magsisipag yung klase ng tao. Kahit normal na tao, kung tanong pa lang, hindi ko naman makikilala kasi. Yun nga lang, para masagot yung tanong, dapat nagpasaan sa Google Sheet natin. Pero pwede naman kung gusto mo, sa comment mo na lang i-reply para magbigay sa reply. Onlinequestions.org, use the event number 16,400. Okay, so thank you so much for listening. Hopefully, nakatulong kayo. Bye-bye.